Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Masang Pilipino. Pahayag ni Congressman Tinio, Makabayan Black, tungkol sa pamilyang Duterte. O ito, Representative Tinio, sinabing pamilya Duterte ang pinakasalot na dinastiya sa bansa. Pinakamasama, pinaka ano bang pinakasalot? Nagbigay ng matapang na pahayag si AC Teachers Party List Representative Antonio Tinio laban sa pamilya Duterte matapos niyang tawaging pinakasalot na dynasty sa bansa. Ang pahayag ay ginawa ni Tinio kasunod ng mga usapin tungkol sa posibleng pagtakbo sa pambansang posisyon ng ilang miyembro ng pamilya Duterte sa mga susunod na halalan. Kabilang ang mga naunang lumabas na pahayag tungkol sa posibleng tandem sa 2028 ni na Vice President Sara Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ayon kay Tinio, tila patuloy umanong lumalawak ang political dynasty ng pamilya Duterte dahil marami sa kanilang miyembro ang humahawak o planong humawak ng iba't ibang posisyon sa pamahalaan. Okay. Iginiit pa ng mambabatas na kung magpapatuloy ito, lalo lamang umano nitong palalakasin ang political dynasty sa bansa na matagal ng isyu sa politika ng Pilipinas. Okay, dito lang muna tayo sa political dynasty. Mayroon ng House Bill sa Kamara, sinusulong, ang nag-author is Sandro Marcos, Speaker Bujidi, and ang kanilang tagapagsalita si Congressman Anjong. Nako, yung anti-political dynasty na yan, sabi ni Congressman Edgar Erese, pambabastos sa konstitusyon. Dahil imbes na ilimit ang number sa isang pamilya na mag-occupy sa government position, ay unlimited na ngayon. Pwede na lahat magano dahil sa bill na yon. Ang tanong, kung talaga itong si Congressman Tinio against sa political dynasty, bakit hindi siya nagsalita? Bakit hindi siya nagreklamo? Si Congressman Eresi lang ang naririnig natin na nagrereklamo. Matapang na... Hindi, meron ding isa. I think si Congressman Shell Jokno nagsalita rin laban sa bill na yun. Tinyo, nasaan? Wala akong narinig. Tahimik lang siya. Ibig sabihin, yung mga ibang political dynasty, kagaya ng Marcos, okay lang. Tuloy ang Marcos dynasty. Yung Isabela ba yun? O kagayan, si Speaker Bujidi. Dynasty rin yan eh. Ang daming dynasty. Bakit? Political dynasty lang ng Duterte ang kanyang tinitira. Bakit nasabi niya na pinakasalot ang punto de vista niya? Totoo naman, pinakasalot when it comes sa pakikipaglaban sa mga makakaliwa. Tama, pinakasalot talaga ang mga Duterte dynasty kasi inuubos, pinupulbos nila ang mga makakaliwa. Oh. Tatay Digong, nung una, ano si Tatay Digong eh, alam mo, naniniwala si Tatay Digong sa kanila, binibigyan niya ng ano, kaya nung nandyan si Tatay Digong, hindi masyadong mahigpit ang kampanya ng Davao City sa anti-insurgency. Kaya lang pag-upo ni nung nanalo na si Tatay Digong na presidente, yan,
Binigyan niyang pagkakataon ang mga makakaliwa. Peace talks tayo para pag-usapan natin, tapusin na natin ito. Siya lang ang presidente na nagbigay ng, I think, 4 na cabinet position sa mga makakaliwa. Siya lang ang gumawa nun. But what happened? Habang nagpipeace talks, trinatraidor nilang gobyerno, kaya nagalit si Tatay Digong. In-stop niya yung peace talks, pulbusin ng mga makakaliwa. Ayun. Kaya nagsimula ang NTF-ELCAC na napaka-successful. Sayang, naka-retire na ako sa military nung na-implement yung NTF-ELCAC. Napaka-the best yun. Up to now, gumagana pa rin ang NTF-ELCAC. Kaya nga, galit na galit. Salot talaga itong Duterte family sa Duterte, salot talagang mga makakaliwa sa makakaliwa. Kasi paubos na sila ngayon dahil sa NTF-ELCAC na nasimulan ni Tatay Digong at saka si Mayor Sara Duterte nung siya nang naupong mayor ng Davao City for I think 2 terms, talagang inubos niya sila. Kaya insurgency free na ang Davao City ngayon. Kung manalo pa si VP Sara na presidente sa 2028, ay talagang may kalalagyan sila. Kaya, understandable si Tinyo na sinasabi niya salot sa kanila. But sa nakakarami, mga kababayan, to me, hindi siya salot. Bahalang mag-political dynasty ang Pilipinas. Basta Duterte ang mamumuno. Kasi depende sa pamilya na political dynasty. Marcos, never again. Never again. May mga pamilya rin na maganda ang pagserbisyo. Depende na. Kaya ako, Davao City, mga taga Davao City, huwag niyong pabayaan na may makasingit dyan. Puros Duterte para tuloy-tuloy ang pag-asenso ng Davao City and sa buong Pilipinas. Bahala na. VP Sara sa 2028. Kung si Mayor Baste ang Vice President niya, manalo, okay lang sa akin. After Sara, Baste ang magiging presidente, okay lang sa akin. Bakit? Dahil napatunayan na maganda ang Duterte brand of governance. Kaya sorry na lang, mga makakaliwa, umanda na kayo pag nagpresidente si VP Sara dahil siguradong pupulutin na kayo sa kangkungan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni si Ante ang natagaan og gero. Wala ni ang balay ni Ante. Sumuuna ni ang itsura sa atop ni Ante. Natabangan siya og gero. So makita gid nato ang iyang atop nga mga buslot na gyud. Mga dagko na gyud og buslot ang iyang atop tungod sa kadugayon na. So gipang kuana na gani ang uban. Pamputol na. Kita gid nato nga kung mag-ulan matuluan na gyud sila. Ang ilang abuhan mga silupin lang. So pila na ni katuig Ante ang inyong balay? Napulo na ni. Napulo na katuig. Oo. So nagantos gyud mo Ante pagayo sa ulan. Nagantos gyud mi. Labi Oo. na gawagyo na. O pila gyud mo kapuyo diri Ante nga balay? Kun man mi tulo ka pamilya. Tulo mo ka pamilya. Oo. So mura ni giluagon sa inyong balay. So kuan gyud mo, tulo ka pamilya kung mag ulan Ante, Ga parlingkod mi dire. Gapang- Gatapok-tapok. gatapok-tapok galing kod ra mo. Oo. So unsa di Ante ang panginabuhian ninyo? Gapasok ka rata. Gabasok ra mo. Oo, ug naay musuho na gasidlain tag muso. Kung magasidlayan kung dunay muso makamuso Oo. para lang Mabuhi mi makapalit mo og kuan among pagkaon. inyong pagkaon. Oo.
Pero ano, dali nagkakadugangan kay nagabuslot og uban ano. Bisan ang inyong mga kaldero. Oo. Ato ang among plato, di mo yamoy ra. Pila mo ka pamilya ani tulo mo, so Tulo, kinira ang Ang inyong kordero. So lisod gyud ante ang inyong panginabuhian Oo. Salamat sa Ginoo sa nagtawag og sen. nga makaatop na gyud mo. Atop na gyud mi nga di na gyud mi tuluan. Sige ante, salamat.